Audible si sir? Thank you. Kumusta kayo? Naka-online ba kayo kanina? Nasa school kayo? Ano po ba? Okay. Pabor pa din, no? Kasi gusto ko sanang inform kayo na yung remaining days natin for meetings, naka-online na lang tayo. Bali face-to-face na lang tayo kapag final exam na. Saan kailan ba ang final exam? Around June 23 to 28. Yun ang mag-serve as final exam natin. Bali, di June 23 tayo kasi yun yung Monday. Paki-mark yung calendar ninyo. So, ilang meetings pa to? Sa ngayon, Monday, 4. Oo. So, alas isang buwan tayo magkakandak ng online, yung face-to-face final exam. And then, kumusta yung seat work ninyo? Bakit? Ano nangyari? Oo. Kasi yung template natin, hindi yan naka-formula sa pagkakaalam ko eh. Bali, kayo magpa-formula nun sa Excel. Baka doon kayo nagkalituhan. Basta dapat alam nyo kung ano yung formula mismo. Meron naman mga nakapag-submit na. Except dito, Soriano. Wala na si Soriano, no? Goson. Si Goson. Wala. Wala siyang submission. Tapos, Altaris. No submission. Bural. Tsaka to, si ano, Balamgam. Nandito ba itong mga to? Yung mga tinawag ko? Ito, Altaris. Ano nangyari? Ba't di kayo nagpasa? Bural. Tsaka si Altaris, kakapasok lang. Altaris, no submission ka sa ano natin, assignment natin. Paki-ayos nyo yan ha. Kaya lang, pwede nyo naman ipasa pero meron na kayong deduction. Para fair tayo dun sa mga nag-submit on time. Ba, nalimutan mo ba? Baka di mo alam na may assignment ha. Nalimutan mo ata. Teka lang ha. Diwan pa.
Sige, mag-share ako ha. Wait lang. Okay. Last week, may bago tayong lesson, 'di ba? About correlation and regression. Kung maalala nyo, syempre, dahil may mga assignment naman kayo, stick naman sa mga isipan ninyo, no? And anyone, as part of your recitation, who can give, summarize, yung mga naintindihan nyo lang naman or natatandaan ninyo before we proceed to our continuation. Anyone? Sir Gian, sige. Sir, sa pagkakaalala ko, sir, yung regression, sir, ano siya? Statistical method siya, sir, ng pag-analyze ng relationship between variables. So, yun lang po. Thank you. Regression, it is one of the statistical tools to determine how much is the relationship between two variables or more, 2 or 3 or more variables, no? Parang with this you can determine how much will be the increase of dependent variable if the independent variable varies. For example, if x increases, gaano kataas yung angat ni y or pagbaba ni y. So, di ba meron kayong y over x, yung tinatawag na slope. So, kapag very steep yung slope natin, or mataas yung value ng m or ni y over x, sabihin, malaki yung epekto kada magbabago yung x kasi mataas yung slope eh. No? So, kung mababa naman, mamaya pagkakaala natin yun, no? Pag mababa naman yung slope, meaning kada magbabago yung x, maliit lang yung changes ni y, 'di ba? So hindi ganun naapektuhan yung isang category natin if nagva-vary yung two variables na involved. No? Thank you. What else? What else? Pansin. Sir, ano po ulit yung tanong? Wala, magsabi ka lang kung ano naalala mo. So, sir, last time yung pinag-alala natin is two correlation methods, which is the Pearson and Spearman. So, yung Pearson is tinitignan niya yung correlation ng dalawang continuous variables. Wherein yung Spearman naman, kailangan mo siyang i-rank pa. Kailangan yung data mo is-rank pa. Tapos, we also talked about yung t-value. Kasi very significant siya for hypothesis testing. Para malaman mo kung yung data or yung nakuha mong value is significant in general or hindi. Correct. Very good. Yung gusto ko kay Francine, sumasagot lagi every meeting recitation T-value, siya yung indicator natin whether mag-reject tayo or mag-fail to reject tayo. So, very important yon, no? Meron din tayong tinatawag na p-value. Mamaya discuss natin yon. P, letter P, no? As in, pogi. P
p-value, that is also an indicator din to recognize if reject natin or not to reject. Dalawa yun, P tsaka T. It's up to you kung saan kayo comfortable gamitin. So, mamaya may other procedure tayo paano malaman kung mag-reject or mag-fail to reject using p-value. Thank you. Ang Pearson R at Spearman rank or Spearman row, correlation lang sila. Okay? When you say correlation, determine mo lang yung strength of relationship. And it ranges from -1 to +1. Hindi pwedeng lumagpas both values. Either both directions. Hindi pala either, both directions. Hindi pwede lalagpas doon. So kapag malapit ka sa -1, you are strongly inverse or strongly or inversely related. Kung malapit ka naman sa +1, you are strongly directly related. Okay. Pag malayo sa nasabing values, weak siya or somehow moderate. Pag flat 0, as in no correlation at all, ang kanilang pagkaka-connect, no? So, ano pa? Pero pa ba tayo? Pag Pearson R, it's more on continuous. Your independent variables are both continuous. Pag Spearman naman, yung isa categorical, then yung isa continuous. So when you say categorical, qualitative siya, no? Nominal level. Okay? So pag-aaralan natin yung other statistical test. So sa mga sumusunod na meetings natin, lahat ng statistical test sana ma-accommodate natin, whether it's par or non-par. So I will now share my screen. Sharing po ako, last. Okay. So meron ako dito 3 questions. Paki-chat na lang po sa ating comment box kung ano po kaya yung desired answer. Meron akong dito hinandang 3 question lang. Siguro lagyan natin ng +1 sa susunod na, hindi, itong seat work na to, no? Itong seat work na pinasa ninyo. Lagyan natin ng, hindi yung +1. Lagyan natin +2, no? So, sino yung 3 mapalad na makakasagot? So, mangyayari, magpapakita ko ng jumbled letters, then, gagawin nyo lang is hulaan or sagutan yung tingin yung tamang sagot through comment section. Kung sino yung pinakaunang may tamang sagot, pinakaunang may tama at correct spelling, okay? Siya yung magkakaroon ng +2 sa ating seat work na ipinasa. I mean the assignment, sorry, seat work tuloy. Yung assignment niyo. Sige. Let us check. Ano nga kung ready na po tayo? Ready na ba kayo, guys? Experiments. Sige, let us have this first question. Okay. Wala naman time limit. Pero kung yung masyado tagalan. Ano? Mamaya, pagtapas ko, ha? Okay, may mga nakikita tayong iba't ibang letra. Mayroon letter R, N, L, V, O, E, D. Ano po kaya yung appropriate term na related sa topic natin today? Pakilagay po sa comment section. Pasensya na kayo, ha? Kailangan ko mag-altab dito. Okay, may nakikita na akong tamang sagot, no? So let us check. Merong ordinal, merong inferential. Kawawa naman itong mga to, no? Nasa labas pa din, no? Ayun na. Pasensya na kayo. Merong
Ordinal, level, inferential, linear model. Ano pa? Baka gusto nyo pang humabol. Oh. Check nyo po. Kung linear yan, yes, may L siya, pero wala siyang letter V sa word na linear. Kung inferential, wala namang letter F dyan. Kung ordinal, sige, tingnan natin. May O, may R, may D, may I, may N, may E. Oo nga, no? O-R-D-I-N-A-L. And then, L-E-V-E-L. Let us check if that is the right answer. Yes, that's correct, no? We have the ordinal level. Sino to? Si Jared Chu. Pambira. Gusto ko kay Chu laging lumalahok sa mga small competitions, parang nakaraan sa NBA, no? Pumusta si Chu. May plus to na naman ang loko. Teka lang, susulat ko nga para di ko makalimutan. Ano ba yung papel ko? Next po tayo. Sa mga bagong dating, pwede rin ngayong sumali. Uhulaan nyo lang kung ano po yung desired terms na naka-present sa screen. Jumbled po yan. Okay? At this time, medyo madami-dami ang letters. L-Y, S-N-R-E-G. Madaming S. Ano kaya yun? 4 yung S, no? We also have R, N, 2 yung R, 2 yung N, 2 yung E. Parang mas madali kapag no? Kapag madaming vowels. Okay, madali lang, no? Medyo mahaba lang siya, pero madali naman siya. Nakasagot naman yung iba agad. Wala naman ako sinabi kung capital letters lahat, no? Or small letters. Yeah, that's correct, no? Kaya lang medyo mabilis tong, sino ba to? Mabilis po si FBR. Napalupit ni FBR, ni Fidel B. Ramos, no? Pabilis. Okay, we have 2 points for Hansen. And then, habol pa yung iba. Meron pa tayong isa sa mga hindi pinalad. This is the last jumbled letters. Ano po kaya ito? As CSR, VYA, AI. Okay. Kailangan ko pa magbigay ng clue. Pero let me check first the comment section. Analysis of variance. Siyempre, yung iba alam na yung sagot, hindi na lang nag-chat kasi meron ng nauna. Diba? Nababasa ko yung mga isipan ninyo. Analysis of variance by Tinawin, Mascaranto, Diamante. Those are correct, but the first student is Tinawin. Congratulations, Mr. Tinawin. Napakalupit mo. Analysis of variance, or in short, ano ba? Good. Thank you so much for participating. Let us have our lesson proper. So, today, meron tayong i-recall ng kaunti sa basic stats natin nung high school tayo para once na introduce ko yung mga statistical tests, magigets natin or ma-relate po tayo, no? So, i-recall lang natin para ma-refreshen po tayo. So, our objective for today is to recall the basic terms in statistics and then determine what are the proper statistical tests to use if ito yung given variables natin. Okay? And then how to execute those
statistical treatments. So, una, meron tayo ditong tinatawag na levels of measurement. Now, according to Bobby, we use data to answer interesting questions. Okay, that's the nature of statistics. Without data, wala kang mapapala or wala kang makukuha. No? So, kailangan ng data. This is very useful and essential. But not all data is created equal. No? Hindi lahat ng bagay sa mundo ay numbers. Yung iba, pinapaliwanag through words or categories. Kahit numbers sila, may mga kanya-kanyang properties pa din. So, ano yung dapat nating kilalanin or i-identify as part of their distinctions. So, nandito yung apat, si nominal, ordinal, interval, and ratio. Tandaan niyo lang po yung NOIR. N-O-I-R. N-O-I-R. Pasensya na bulol ako sa R. No? Now, pag nominal, ito yung pinaka-simple. No? It is more on categories. No numbers involved. Okay? No numerical values involved. Simply categories. Like for example, eye color. Name. Okay? Yung mga gender. Diba? Religion. For a while lang. Religion. So, kung ikaw ay Catholic or Christian, diba? INC. So, wala po tayo dong hierarchy. Walang mataas, walang mababa. So, lahat po naka-neutral. It's more about words or name lang po. Wala po tayong pinagpapabuhan. Pero, kung gusto mo ng mga rankings, kung gusto mo ng may hierarchy or order, nandun na yung concept ni ordinal. Okay? So, pag ordinal, it is also recognized as words or categories, but at this time, may order po tayo. Like for example, pag kayo ay sa survey or nag-evaluate ng mga prof ninyo, so hahatulan nyo sila or lilitisin nyo sila whether kung satisfied kayo, very satisfied, not satisfied sa kanyang pagtuturo, diba? Or kung ano man yung iba pang may rankings like mga positions, diba? Position sa trabaho, position sa inyong nilalaro, what else? Sa karera, yan po ay yung tinatawag nating ordinal. And then when you say interval naman, this is continuous, pure numbers. Wala pong masyadong kino-consider na names. May name siya pero hindi ganun siya ka-focus. So, nag-e-emphasize tayo dito through numbers. Here, the numbers are in terms of natural order, just like the ordinal, may hierarchy, may order. Pag 1, siya yung mababa. Pag 2, siya yung mas mataas. Pag 3, siya yung mas mataas, and so on and so forth. Okay? And then, may equal interval tayo dito between variables. So, kung halimbawa, 2 and 3, ang distance nila ay 1, yung 7 and 8, may distance din sila na 1. Okay? So, lahat po ay mayroong equal gaps, no? Even yung kanilang proportions. Pero sa interval, mamaya didiscuss natin ano yung pagkakaiba niya when it comes to ratio, because ratio is also considered as continuous data. No? Meron siyang term na tinatawag na true zero. No? Ano kaya yung true zero na yun? So let's say, or let us discuss it later. Now, again, under nominal level, it is a scale used to label variables that have no quantitative values. So they have no natural order, gaya ng sabi natin kanina. Yes, ang isang object, pwede mong i-represent as number, pero hindi nangangahulugan na siya yung literal na number in real number system. Halimbawa, jersey number. Halimbawa si Chu, ang jersey number niya ay 3, tapos si Ogmer, ang jersey number niya ay 5. Then etong si Legaspi, ang jersey number niya ay 8. So pag 3 and 5, hindi nangangahulugan na mas malakas si Chu compared kay Ogmer. Tama ba? Kasi it is just a category. Okay?
Tapos, pag inad ko yung 3 and 5, yung jersey numbers ni Chu and then ni Ogmer, magiging 8. So, ibig sabihin ba, pag pinagsama ko yung lakas ni Chu tsaka ni Ogmer, ay katumbas yun ng lakas ni Legaspi? Di ba hindi? So, yung numbers na yon, it's just a label, no? Distinction lang na, ito pala yung pagkakakilanlan ni Chu. Number 3 pala siya. Ito yung identification ni Ogmer. Number 5 pala siya and so on. Okay? Categories are mutually exclusive. Mutually exclusive, ano ibig sabihin ng mutually exclusive? Disjoint. No, disjoint siya. Halimbawa, pag kulay blue yung mata ko, hindi pwedeng kulay green din yung mata ko. So, meron lang po siyang isang pinupuntahan. Okay? Wala siyang sharing na nagaganap, disjoint po siya. For example, set of even numbers, disjoint siya sa set of odd numbers. Hindi pwedeng maghalo. The only number we can calculate for these variables are counts. Pwede ka lang magbilang, pero hindi ka pwede mag-operate. Ka pwede mag-add, subtract, divide, multiplication. The only measure of central tendency we can calculate is the mode. Since ito po ay categories lang, kung sino may pinakamaraming count, halimbawa, ang may pinakamaraming edad sa inyo ay 17 years old. Kung gano'n sila karami, ibig sabihin, yun yung magiging mode natin. Hindi tayo pwedeng mag-operate din dito sa level of measurement na ito. Okay? And then the examples, gaya ng mga nasabi ko kanina, hindi ko na ipapaliwanag. So, nagets po si nominal level, class? Okay, good. Ordinal level is a scale used to label variables that have a natural order but no quantifiable difference between values. So, they have a natural order, syempre. Kaya nga may hierarchy, no? May order tayong nagaganap. Okay. Pagka number 1, depende sa depende sa nature. Minsan, merong rankings na mas mataas yung 1 compared sa 2, mas mataas yung 3 compared sa 5. Diba? Like yung mga top notchers, diba? Top 1, top 2, top 3. Depende sa nature. Okay? The two measures of central tendency we can calculate for these variables are the mode and the median. So at this time, pwede ka nang mag-median. Unlike sa nominal, strictly mode lang po tayo. So these are the examples: satisfaction, socioeconomic, workplace, and then educational degree. Interval level is a scale used to label variables that have a natural order, okay, and a quantifiable difference between values. Here, no true zero value ang kailangan nating i-consider. No true zero value. So what is that true zero? Okay. Ano kaya yung true zero, class? Any idea? True zero. Literal na zero. Diba? Yes, Gian. Ano sir, yung true zero sir, sa pagkakaintindi ko lang sir, kasi true zero siya. Ano siya sir? Baga absolute zero siya or kumbaga absolute absence siya ng property or yung ng ratio. Parang ganun sir, yung absolute zero. Okay, thank you. Meron pa? Magdadagdag? True zero. Pag tinagalog mo yan, ano yan? Totoong zero, no?
O kaya, tunay na zero. Tamang zero. Siya yung literal na zero na alam natin. Diba? Yung empty, null, that's the true zero. Pero, in interval level, wala siyang ganun. May zero siya, pero hindi siya treated as yung real zero na nakilala natin. Okay? For example, temperature. Celsius and Fahrenheit are considered as interval level because may zero ka, let's say sa Celsius, may zero ka sa Celsius. Pero hindi nangangahulugan na, uy, empty yun. May temperature pa din. 'Di ba? May temperature pa din. Malamig nga lang. Kasi yun yung freezing point natin. Yung freezing point natin. So, hindi siya treated as yung real zero na alam natin. So, hindi ka pwedeng mag-divide basta-basta. Okay? Hindi ka pwedeng mag-divide basta-basta. Like, for example, 0 degree divided by 100 degrees Celsius. No? Kasi yung zero na nasa numerator, hindi siya yung literal na zero na kilala natin. I hope na nagigets natin yan. Sa time clock, no, yung 24-hour clock po natin, no? So let's say 14:00, it corresponds to what time? Guys. Ano yung 14:00? Pakilagay sa comment section. Si Nikki. Nikki. Yan na sir 2 po. 2 p.m. 2 p.m. Opo. So kung 12-hour clock lang, meron tayong attachment na AM or PM. Pero pag 24-hour clock, so kino-consider natin to as 2 p.m. Pero pag nag 00:00, anong time kaya yun, class? Anong time yun? That is 12 midnight. 12 midnight. So ibig sabihin, 00:00, hindi ibig sabihin na walang oras. Meron siya. Diba? It's 12 in the midnight. Okay. And then ratio level, dito pwede ka na mag-divide. Kasi yung 0 na tinutukoy natin kanina, siya na ngayon yung real zero or true zero. Pwede ka na mag-divide dito. Okay? So, height. Height is an example of ratio level because the 0 in terms of height is considered the real or the true zero. Pag 0 ka sa height, meaning may absence. Hindi ka nag-i-exist, 0 yung height mo. Diba? So, kung absences mo, 0, literal na 0, wala kang absent. Okay, perfect attendance ka. Weight, length. So, pag yung length mo or distance mo is 0, so meaning, nandun ka sa location mo. Hindi ka gumalaw, hindi ka humakbang, hindi ka gumapang, tumakbo, lumakad, tumalon, and so on and so forth. Speed, area, etc. As long as it can produce numerical values na nag-yield sa true zero, pwede ka mag-divide dito. That's why we called it as ratio level. Unlike sa interval, hindi pwede ang division. Okay. Do you have any questions under levels of measurement? May tanong po kayo before we proceed to statistical treatments. Bakit ko diniscuss yun? Kasi importante na alam niyo yung apat kasi doon magmumula lahat-lahat eh. No? Dapat alam niyo muna yung apat na yon, nalalaro niyo sa isip niyo, na-recognize niyo sino sa apat na yon yung data niyo. Kasi pag na-determine niyo kung ano yung data niyo sa apat na yon, alam mo na kung ano yung statistical treatment na gagamitin mo. Halimbawa, nag-research ka, unang step or let's say, unang tanong na ibabato sa'yo kung sino man yung magpapanel, anong data meron ka?
So, kailangan mong banggitin kung anong levels of measurement sa apat na yun. So, pag hindi mo kasi ma-recognize kung sino sa apat ang gagamitin, hindi mo malalaman sino yung statistical treatment. Okay? So, dito tayo sa statistical treatment. It is a test that we use in hypothesis testing, such as determining whether a predictor variable has a statistically significant relationship with an outcome variable and estimate the difference between two or more groups. So when you say statistically significant, statistically meaning dumaan siya sa process ng statistics, and then the word significant means in general. Totoo siya sa lahat. Okay? Whether you are determining the significant relationship, significant difference, significant effects, no, and so on. And then we also have the p-value. Ang p-value ay tinatawag ding probability value, in short p-value. Probability to. So meaning naglalaro lang siya between 0 and 1. Okay? Hindi pwedeng lumagpas doon. And then, ginagamit si p-value para malaman kung magre-reject ka or magfe-fail to reject sa null hypothesis mo. May nakalagay dyan, a very small p-value means that such an extreme observed outcome would be very unlikely under the null hypothesis. Ano ibig sabihin nun? Pag sobrang liit ng p-value, okay, napakaliit ng tsansa na maging totoo si null hypothesis. Uulitin ko. Pag sobrang liit ni p-value, okay, napakaliit din ng chance na totoo ang null hypothesis. Gaano kaliit? Sabi ko, pag sobrang liit, okay? So, ano yung indicator natin na value na masasabi nating maliit siya? Yung level of significance nyo. For example, ang margin of error or level of significance nyo, sinet nyo as 5% or 0.05. Kapag mas mababa sa 0.05, ibig sabihin, sobrang liit ng chance na totoo si null hypothesis. That's why, as a decision, i-reject ko siya. Kasi mababa yung chance na totoo siya. Okay? Kung less than 0.05, we have to reject the null hypothesis. Paki-jot down po yun. No? Bakit ko i-reject? Mababa nga yung chance na totoo siya. Okay? On the other hand, if it is greater than or equal to p-value, no? Pag greater than or equal, yung p-value, if it is greater than or equal to 0.05, that's the time na fail to reject. Fail to reject tayo doon. Kasi, there is a proof or there is an evidence na mataas yung chance na totoo si null hypothesis. Kaya, i-accept natin yun. Okay? I-accept natin siya. So, as a summary, less than 0.05, reject. Greater than or equal to, fail to reject. Depende sa sinet mo, ha? Kung ang sinet kong margin of error or level of significance is 0.01, dapat doon ka magre-rely. If it is less than 0.01, reject the null hypothesis. If it is greater than or equal to 0.01, fail to reject the null hypothesis. Kung 0.01, ha? So, as a rule of thumb or as a default, we use 0.05. So, yun yung sinabi ko about sa note po natin. Okay. So, yun na. If the p-value is less than to your level of significance, wala namang in-indicate dyan kung ano, kung 0.05, kung 0.01, kung 0.10, basta level of significance, reject mo siya.
Ang interpretation, pag nireject ko si null, meaning, may significant relationship, mayroong significant effect, or may significant difference between your dependent and independent variables. Okay? On the other hand, kung mataas siya sa level of significance, sabi natin, fail to reject. Other interpretation, sabihin nun, no significant relationship. No significant effect or no significant difference between your dependent and independent variables. Hindi mo siya pwedeng i-generalize kasi hindi siya significant. Marahil, totoo lang siya dun sa nakuha mong sample, nagkataon lang. By any chance, dun lang siya naging totoo. Pero in general, hindi siya true. So what is test of normality? A test of normality is a test or a statistical test that is used to determine whether a data set is well modeled by a normal distribution. Ngayon, bakit natin kailangan mag-execute ng test of normality? May mga dahilan. Isa sa dahilan, ano kaya yung dahilan niya? Bakit kaya kailangan mag-test of normality? Simple lang, guys. Magte-test of normality ka para malaman mo kung gagamit ka ng parametric or non-parametric. Pag normal siya, okay, sa test of normality, pag pumasa siya, sabihin normal yun. Okay? Pag normal siya, meaning sinusundan niya yung galawan or behavior ng isang normal distribution. Okay? At pag normal ka, pumasa ka sa test of normality, ang tawag sa data na yon ay parametric. Okay? Otherwise, pag hindi pumasa sa test of normality, hindi siya normal. Ang tawag naman sa kanya ay non-parametric. Paki-jot down po. We have several tests of normality. Isa doon, yung sinabi ko sa inyo, pag mean, median, and mode are approximately equal, normal siya. Isa yon, ha? Isa yon. Pero marami pa tayong test. Isa dyan yung Shapiro-Wilk, Kolmogorov, Smirnov, Anderson, Darling, tsaka D'Agostino-Pearson. Mapapansin nyo, itong mga test na to, kinumbine yung mga apelido ng mga statistician nung unang panahon. Pero dito, guys, no, ang aaralin lang natin or ang focus natin dito yung first test, yung Shapiro-Wilk. Yung last three, it is more on higher statistics, so hindi natin siya i-cover. So doon tayo sa Shapiro-Wilk test. How to execute the Shapiro-Wilk test? Kala nga, tapos na ba? 10 minutes. Sa Shapiro-Wilk test class, okay, in default, no, or in rule of thumb, 0.05 ang ating level of significance. Kapag ang p-value mo ng Shapiro-Wilk is greater than or equal to 0.05, normal ang interpretation. Pag nag-less than, that is less than 0.05, tinatawag natin siyang not normal. So, ito yung indicator natin. Paki-screenshot or paki-jot down. Paano malaman kung normal or not normal. Okay? Sige. So, yan lang naman yung magiging batayan po natin. No? Diyan tayo magre-rely.
So, paano i-execute ang test of normality sa Jamovi? Ito yung screen. As you can see, we have the home screen. Now, on the left side, meron akong siningit na data. Let's say age. So, the ages are 17, 18, 15, 17, 18, 15, and so on and so forth. Okay? And then there are 30 data points. Ngayon, to execute the Shapiro Wilk, first thing you have to do is to go to exploration, click exploration. Okay. And then, once you na-hit nyo siya, the drop-down menu will appear. And then under the drop-down menu, click descriptives. Click descriptives. And then under descriptives, lalabas to class. Lalabas yan. So kanina yung data natin about age. So tingnan nyo may age tayo dito. Age. So kung ano lang po yung naka-input doon sa Excel portion natin sa left side, yun lang din yung lalabas once na-click natin yung descriptives. The age. Then, anong gagawin natin sa variable na yan? Make sure na naka-ruler yung symbol. Pag naka-ruler yan, meaning continuous. Continuous. Gagawin mo is i-drag yung age variable dito sa another box na may label as variables. Drag mo siya dyan. Once na nailipat mo na siya, lalabas yung results dito sa portion na to. Okay? Lalabas po yung results. But as you can see, under the results, we have N, which is 30. Okay, 30 data set. Missing, don't, kindly ignore the missing because missing, ibig sabihin lang yan ay 0. Ibig sabihin, kompleto yung nilagay natin na data points. So, wala namang na-miss. And then, mean, median, and think hindi ko ata na-click yung mode dito sa part na to. Okay. Look at the mean and median. They are 17. No? So, yung mode, kung na-click ko yan, 17 din po yung lalabas dyan. 17. And then we have the standard deviation. Instead na mag-calculate ka pa like what we did last time, sobrang tedious yun. No? Or you can use the Excel to verify it is 1.34. And then minimum and maximum, kindly ignore this as well. Ito na yung mga importanteng titignan nyo. Now, pag i-drag na natin yung age dito, click statistics. Click statistics, lalabas na po ito, class. Ayun, na-click ko din yung mode dito sa part na to. Okay. I-click nyo lang yung mga kailangan, like N, then tong missing, mean, median, and mode. No? And then the skewness, and then Shapiro-Wilk. So, ito na yung bagong result natin. Okay. As you can see, mean, median, and mode are equal. So, indication yun na normal siya. Okay. Tapos, kung check nyo yung Shapiro-Wilk, yung p-value ng Shapiro-Wilk, ito hindi yung W ito pong p. Look, we have 0.137. Anong ibig sabihin ng 0.137 plus? As the value of Shapiro-Wilk. Ano ang inyong interpretation? Pag, 0.137, ano papasok sa isip niyo? Meaning, normal. Diba? Normal yung ating data. Kasi, kaya nasabing normal, it is greater than or equal to
0.05. Tama naman. 0.137 is greater than 0.05. So, meaning it is normal. And then look at the skewness. Ang skewness ay nagre-range between negative 0.5 to positive 0.5. Yan ang skewness. Okay? So, pag ikaw ay 0, meaning, katulad yan, yung skewness mo dito, 0. So, pag 0 yung skewness mo, meaning perfect yung normal distribution. Smooth yung pagka-normality niya. Pag ikaw malapit ka sa positive 0.05, meaning you are positively skewed. Okay, sabihin nun, yung data set mo, pag ganito. Sorry, pag ganito. Okay. Halimbawa, ito yung data ko, or I mean, ito yung x-axis ko, y and x-axis. Okay. Sa y-axis, siya yung mean. Kapag yung normal curve ko ay gumanito, or I mean, kapag yung curve ko naging ganyan, hindi siya normal. Okay. It is positively skewed. So, pag yung skewness mo approaching to positive 0.5, meaning ganito yung itsura ng kurba. On the other hand, kapag yung ating kabilang case, naging ganito yung itsura ng curve mo, okay. Meaning ng skewness mo, malapit siya sa negative 0.5. Pero kung 0 ang skewness, gaya ng dataset natin ngayon, smooth yung pagka-normal curve niya. So yung summit mo or yung maximum point mo, makikita mo doon sa mean. So lagyan natin ng skewness 0.00. Yung skewness So dito naman, skewness mo is greater than 0. Ito naman, skewness mo is less than 0. So ganun tayo perform ng test of normality. Do you have any questions so far? Any questions? Or just to clarify, I think mag-end na tayo. Kindly go to our next Google Meet link. Sige po. Doon sa kabila na lang Continue natin. Thank you.
Okay, let us continue. Heart reacts po kung audible ako sa sound check, 1, 2, 3, 3, 2, 1, sound check. Okay, good. Okay. Okay. Sharing na ako ha. Nasaan na ba tayo? Here. Okay. So once na na-determine mo na kung ikaw ay normal using Shapiro Wilk, optional to Pwede ka pumunta dito sa plots, click plots, click the plots, then thick or check histogram. Lalabas to. Para malaman nyo lang kung ano yung itsura ng graph mo or ano yung magiging behavior ng graph mo pag nagsalpak ka ng dataset dun sa Jamovi natin. So ito yung itsura niya. Makikita nyo naman, mas nangingibabaw or mas pinagpapaburan ng dataset natin yung nasa middle part, yung average part. Kaya siya normal. Ang normal na edad ay 17. Wait lang. Okay. So yung horizontal axis is the age, and then yung vertical axis is the probability. So ibig sabihin, mataas yung probability na makakakita ka ng 17 years old. So let's say babasihan dito mga age ng isang high school student or first year college students, no? So there's a chance naman na makakita ka ng 18 years old and then 19 years old, 16 years old, 15 years old. Pero maliit lang yung probability kasi mas mababa yung height ng rectangles po nila. So pwede optional po yan si histogram. Pwede mo siyang i-check para ma-visualize mo lang kung ano yung magiging itsura ng chart or graph po natin. So let's move forward to parametric and non-parametric tests. But before that, do you have any questions under test of normality? Kailan nga po ulit malalaman kung normal po ang isang distribution po natin aside from getting the mean, median, and mode? How? Pa-comment po. Hindi habang may pumapasok pa. Para hindi ako lipat ng screen. Hey guys, paano malaman kung normal or hindi normal yung dataset? Sabi ni Gab, kapag greater than or equal to 0.05 sa Shapiro-Wilk, ha? Okay. If yung p-value po is greater than the chosen margin of error, yes. That's correct.
Mm. Thank you. Thank you, guys. That's correct. Pag greater than or equal 0.05, normal. Kung sinet mong error ay 1%, dapat ang basehan mo, if greater than or equal to 0.01, normal siya. Okay? Kung sinet mo na level of significance or margin of error is 3%, doon ka magbe-base. Pag greater than or equal to 0.03, normal siya. So, 0.05 ginagamit as default. Okay. Now, let's move forward to parametric and non-parametric. So, may mga konting babasahin lang dyan, pero hindi ko na yung gagalawin. Dito tayo. If your data are normally distributed, use parametric test. If it is not normal, use non-parametric test. Sir, paano ko malalaman kung normally distributed? Use Shapiro-Wilk. So, alam nyo na kung bakit tayo nag-SW, ha? Para malaman kung magpa-par o non-par. Ano-ano ba ang mga par or parametric test? Yun yung Pearson, regression, t-test, ANOVA, MANOVA, etc. Okay? Ito po yung mga test na kung saan normally distributed yung data natin. Non-par, Spearman's Rho, chi-square, Kruskal-Wallis, Mann-Whitney, Wilcoxon, Seindrang, and etc. Okay, ito po yung ating mga terms na dapat manalaytay sa dugo. Huwag tandaan, no? Dapat ang term ay manalaytay. Sabihin, kahit nasa ibang year level na kayo, di ba, naaalala nyo pa rin sila kung ano ang kanilang alignment, kung par ba or non-par. Kahit na nasaan lugar kayo, alam nyo kung sino dapat gamitin, pag ganito yung variable nyo, kung pag nominal, sino ba dyan gagamitin ko? Pag ordinal, sino dito gagamitin ko? Okay. So, check natin yung bawat isa. First, yung correlation test. May papasok ba? Wala na. Okay. Sa correlation test, okay, it is a test to check whether variables are related without hypothesizing a cause and effect relationship. This can be used to test whether two variables you want to use in a multiple regression test are autocorrelated. Sa madaling salita, sa correlation test, ang parametric lang po ay yung Pearson. Kapag meron kang dalawang variable na involved, tapos gusto mong malaman yung relationship ng dalawang yun. Halimbawa, how are latitude and temperature related to each other? Okay. Pearson yung gagamitin mo, provided na parametric siya or normally distributed. Tapos, halimbawa, gusto mong malaman kung may connection ba yung ugali ng inyong professor sa inyong academic performance. Baka may connection yun. Pagka mas galit ba yung teacher, mas hindi kayo nagpe-perform. Kapag mas masiyahin yung teacher, mas nagpe-perform yung isang student. So, verify nyo kung they are directly related to each other. Ano pang pwedeng mga relationship? Kapag ba mainit yung panahon, mas mataas ba yung chance na magtinda yung tao ng halo-halo? Diba? Kapag mas malamig ang panahon, may relationship ba yun sa pagtitinda ng lugaw? Teka lang. Baka may relationship. So, mag-hypothesize ka. Diba? Tandaan ang hypothesis testing and then use the Pearson R. So, parametric lang pinag-uusapan natin dito sa ngayon, ha? Okay. Other parametric naman is yung regression test. Okay.
Ito naman yung cause and effect relationships. Meron tatlo, okay, under regression test. Simple linear, multiple linear, at saka LR or logistic regression. Simple linear ang gagamitin kapag meron ka lang dalawang variable. Isang predictor, isang outcome. Okay? Yung predictor, siya yung independent variable. Siya si X. Excuse me. Ito yung X. Ito yung outcome, siya yung Y. Maglalagay ka kay X, tapos bibigyan ka ng Y. Lagay ka muna kay X, bibigyan ka ng Y. Kaya nga independent si X. Pwede siya magka-value kahit hindi magka-value si Y. Pero hindi magkaka-value si Y kapag walang value si X. Dumidepende siya doon. Okay. Ngayon, pag isa lang yung predictor mo, isa lang yung outcome mo, simple linear regression yan. Kung gusto mong kumuha ng relationship. And take note and bear in mind class, they should be continuous. Continuous. For example, what is the effect of income on longevity? I mean, on longevity. No? What is the effect of income on longevity? So, ito, income, continuous yan. It pertains to money. Longevity pertains to time. No? Years, months, weeks, and so on and so forth. Okay. So, they are both numerical values. Another is yung multiple linear. Kapag dalawa o higit pa ang X mo at isa lang ang Y, this is the time mag-use ng MLR. What is the effect of income? Okay. Effect of income and minutes of exercise per day on longevity. X sub 1, ito naman yung X sub 2. Dalawa ang X, 2 or more. And then isa lang yung outcome ko, which is yung dependent variable kanina sa simple linear regression, longevity. Ito yung Y. MLR yon. Next po is logistic regression. Kung makikita nyo dito, dapat ito continuous. Okay? Tapos ito naman binary. Dito dapat pwedeng isa, pwedeng dalawa yung variable mo. Tapos sa outcome variable, strictly 2. Why? Because binary. Halimbawa, gusto mong alamin yung effect ng income and then speed, no? Income and speed sa health mo. Okay. Income and speed sa health mo. So makikita mo doon, yung health mo either sick or healthy. Diba? Dalawa yung possible outcome under outcome variable. Y variable natin. Dalawa. Healthy or sick. Tapos sa independent variable, dalawa din. Income and then yung speed. Both of those variables are continuous. Diba? So, tatandaan nyo lagi pagka outcome variable under logistic binary. Healthy or sick, true or false, tapos dead or alive, ano pa, pwedeng pass or fail, male or female. Parang yun yung ginawa natin dati na sa binomial distribution. Dalawa lang yung outcomes. Dito pwedeng 3, 4, 5 sa X, dito dalawa lang. Okay? Now, kung ayaw mo naman mag-regression, kung ang variable mo or ang objective mo ay mag-compare, ito yung mga test na gagamitin natin. Paired t-test. Independent t-test, ANOVA, tsaka MANOVA. Okay.
doon muna tayo sa paired t-test. Ano ibig sabihin ng paired t-test? Dito, inaalam mo yung before and after. Okay. Meron kang isang grupo. Halimbawa, Section 17. This is the CPE 17. Nagbigay ka ng intervention about counseling. Nung una, yung mga tao dito medyo ano sila, hindi maganda yung behavior, no? Halimbawa, nagkakalat sila, kaya nambabato ng mga eraser, magulo sa classroom, no? Kahit may nagle-lecture, may nagsusuklay, may nagpupulbo, halimbawa ganun. Tapos, nagbigay ka ng intervention about their behavior, and then, after mo mai-implement yung intervention na yon, nag-behave na sila. No? Hindi na sila yung magulo katulad nung dati. So, meron kang mini-measure before and after. Kino-compare mo yung ugali nila prior to your intervention and yung ugali nila after the intervention. There is a pre-test, there is also a post-test na ginagawa mo within a group. Ang tawag doon ay paired t-test. Okay? Ang example niya, what is the effect of two different tests? Preparatory programs on the average exam scores for students from the same class. The same class. Isa lang ang mini-measure. Okay? Ngayon, kung gusto mo naman mag-measure ng dalawang grupo, may isa pa akong grupo dito, let's say 1/8, kung may 1/8 man na nag-e-exist na CPE. Gusto kong ikumpara to. Sino ang mas magaling pagdating sa pagmamahal, no? Halimbawa, ganon. Ko-compare ko. Disjoint to, ha? Or they are mutually exclusive. Meaning, walang member sa 1/7 na member ni 1/8 and vice versa. Wala silang kinalaman sa bawat isa. Ko-compare ko sino ang mas nagpe-perform sa isang subject matter. Okay. Let's say sa English o sa science, sa chemistry, so on. Kung gusto ko i-compare yan, gagamit ako ng independent t-test. Example, what is the difference in average exam scores for students from two different schools? O kaya, from two different sections, from two different departments, from two different barangays, and so on and so forth. Dalawa lang, ha? Dalawa lang ang pinagko-compare. Sir, paano kung tatlo o higit pa ang comparison? Gagamit ka ng ANOVA. Okay? ANOVA naman yon. Halimbawa, meron akong isang section dito. Ito naman yung CPE 16. Gusto ko i-compare sino sa kanila yung magaling pagdating sa sports. 16, 17, 18. Gusto ko malaman yung difference ng tatlong to. ANOVA yung susi. So, for predictor variable, 1 or more, actually it is 2 or more. It should be 2 or more. Kasi yung 1, para na yun sa independent t-test. And then sa outcome variable, isa lang. Okay? Isang outcome lang. So, 2 plus 1, meron kang 3. Okay? 3, 4, or more predictors, ANOVA yun. With 1 outcome. Kapag 2 or more predictors, and then your outcome is also 2 or more, you will use MANOVA.
ANOVA is analysis of variance. MANOVA is multivariate analysis of variance. Multivariate. Ano yung spell nun? Ayan, multivariate. So, kaya siya naging multivariate because under the outcome variable, we have 2 or more na involved. Unlike sa ANOVA, isa lang. What is the effect of flower species on petal length, petal width, and then stem length? Yung flower species mo, madami rin yan. Madaming involved dyan. Kaya nga species yan eh. So, pwedeng dalawa o higit pa yan. Ito yung Y mo. Tapos, dito naman, petal length will serve as your X sub 1, petal width X sub 2, stem length X sub 3. Okay? Now, let's move forward to non-parametric. So, pag non-parametric, yung inyong data, hindi normal. At ito yung mga test na possible gamitin. Hindi ko na iisa-isahin to. Spearman. Spearman, ito yung ginawa natin dati. Yung predictor mo, quantitative. Yung outcome mo, also quantitative. But take note, dapat na irarank mo sila. Okay? Na irarank mo sila at ang kaibahan, hindi to normally distributed. Parang yung ginawa natin last time. About dun sa ano ba yung example natin dati? Yung sa shear resistance Pearson yun eh. Ano ba yung example natin last time dun sa ano natin, Spearman's Law? Kung maalala ninyo, kalimutan ko. May order doon, no? May ranking tayo. Yung sa ano ata yun, sa cigarettes, no? And then ito yung counterpart ni Pearson R, no? Counterpart niya siya. In the chi-square, kapag both X and Y are categorical. This is also in place of or replacement under the Pearson R. Sign test if independent is categorical and then your outcome is quantitative. Ito naman yung replacement kapag one sample t-test tayo. Or yung tinatawag kanina na independent t-test. Kruskal-Wallis, ang counterpart naman niya is ANOVA. Ito ay normally distributed. Ito naman not normally distributed. MANOVA, normally distributed. ANOSIM is not normally distributed. Independent t-test, Wilcoxon. Okay. Paired t-test, ito yung kanina, yung before and after sa isang grupo lang. Kung gusto mo i-test yung pre and post-test. Wilcoxon, signed naman siya. Kapag independent t-test, rank sum test. There are 2 types of Wilcoxon. So madami tayong test dito. Ang challenge diyan is alamin mo kung ano munang nominal level yung variable na meron ka. So halimbawa, may guide naman tayo dito. Halimbawa, kung yung variable mo is categorical, dito ka pupunta. So tatanungin mo yung sarili mo diyan eh. So, outcome variable, categorical or quantitative? Kasi ito predictor to eh. This is under the X. If your Y is categorical, proceed to non-parametric. If your Y is quantitative, do a comparison test. Okay. Tapos, meron ditong, parang ito yung ginagawa sa ano eh. Nakalimutan ko yung term. Di ba meron kayo sa, sa computer science na yung mga flowchart.
Di ba, mag-i-start kayo doon sa, diba, sa starting point. Tapos, pag gumana siya, proceed ka doon sa next step, no? Hanggang sa mapunta ka sa end. Diba, ganun, yung flowchart ninyo. Tapos, meron pang mga symbol yan eh. Pag triangle, may diamond, square, tapos merong circle. Kung hindi ako nagkakamali. Paki-enlighten ako dito. Ano ba tong diamond? Is it a diamond? I think ano yun eh. Yun yung starting point. Tama ba ako? Paki-correct ako ah. Pag rectangle, I think it is your decision. May kausap ba ako? Uy, paki-verify naman. Pag circle, Sir, yung diamond yung decision. diamond yung decision. Ano yung triangle? Ay, rectangle. Sir, yung ano, For sir, process po. Process, okay. Tapos, may circle ba? Yung start po, sir. Start yung circle. Start. Pwedeng ito yung end. Decision to. Tapos process. Okay. Thank you. Wala lang, naalala ko lang. Kasi parang may gano'n kami naral nung college din ako eh. Programming. Tapos dito, huwag nyo nang i-relate yung itong tatlong symbol na to dito sa flowchart natin kasi puro rectangle lang naman to. So binibigyan lang kayo ng guidance dyan kung ano yung mga step na gagamitin ninyo kapag may variable kayo na nakuha. Kung quantitative, kung qualitative, binibigyan kayo ng guides and direction kayo pwedeng mag-proceed. So ito na yung last time na discuss natin, diba? Mag-start tayo sa correlation and then susundan natin ng regression. Ito yung assignment nyo eh. Yun yung assignment nyo. Tayo sa regression analysis. So may correlation na tayo, may regression na tayo. Hindi, wala pa tayong regression actually. Ngayon pa lang. So regression analysis is a powerful tool in predicting the value of one variable to the given value of another variable. So x is the independent, y is the dependent. The equation is y equals b sub 0 plus b sub 1x. Parang ito yung yung y equals mx plus b. The slope-intercept form. M is the slope. B is your y-intercept. So dito, yung b sub 0 ko, siya yung y-intercept. Yung b sub 1 ko, siya yung slope. Pwede mo magkabaliktad, di ba? Kasi commutative naman ng addition. Pwede naman gumamit ka, ito A, ito B. O kung trip mo pa rin to, ito yung B mo, ito yung M. Wala naman problema doon. Positive slope means directly related. Negative slope means inversely related. Yung positive slope pag ganito, and then negative slope pag ganito. M is greater than 0. Ito naman, M is less than 0. These are the values, or I mean the formula to obtain the values of B sub 0 and B sub 1. Paki-jot down po ito. Screenshot.
n times summation of xy minus summation of x times summation of y over n times quantity summation of x square minus summation of x square summation of y minus b sub 1 times summation of x over n. Yan ang formula para malaman ang B1 and B0. Tandaan, B1 sa content natin, ito yung M, B sub 0 is your y-intercept or yung y-int o siya yung B. If R is significant, then proceed to regression analysis. Otherwise, don't use regression to make predictions. Okay. Kapag hindi significant yung R, huwag ka nang mag-regression analysis kasi wala kang mapapala. Dapat less than 0.05 siya. Yung p-value. Okay? Find the values of y-intercept and the slope. That's the second step. The third step is to find the regression equation. To find the regression equation, simply substitute the values of b sub 0 and b sub 1. And then lastly is to predict the dependent variable y. So, ibig sabihin nun, no, ang regression analysis ginagamit for prediction. Okay. So, lagi niyong tatandaan, sa regression analysis, ang prediction natin hindi 100% correct, no? As much as possible, minimize lang po yung error, yung the best line that will fit to the given data. Pero walang perfecto sa science, ha? Ito yung mga equation natin. Kapag simple linear, yung kanina, b sub 0 plus b sub 1x. Pag multiple linear, b sub 0 plus b sub 1 plus b sub 2, blah, 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 up to b sub n. Depende kung ilan yung coefficients natin or predictors. So, kung 5 yung predictors mo hanggang b sub 5x to. Okay. Kung 6 yan, aandar ka hanggang b sub 6x and so on and so forth. Okay. Depende sa number of predictors. So in general, we have n predictors. In example 1, find the regression line that fits to the given data and predict the shear resistance if the exerted normal stress is 73.5 and 0. So what is the example number 1? Yun yung kanina ay yung last time natin. No? Throughout the computation, so mag-compute tayo. Ano ba? Let's go to this template. Ito yung template natin last week. Kita yung Excel ko, class. Kita yung Excel ko doon. Pwede natin yung yung template natin, gamitin natin yung template for computation. Ito yung about sa normal stress and shear resistance. X is the normal stress, Y is the shear resistance. Check muna natin if these are normal. Let us use Jamovi. Okay, this is the Jamovi. Let's move to, let's obtain the data under these columns, X and Y. Paste natin sa Jamovi. Okay. Make sure naka-ruler yan. Naka-ruler yung symbol, meaning continuous. Okay. Nominal, ordinal, hindi po pwede. Okay. Should be continuous. And then B is also continuous since naka-ruler naman yung symbol. Okay? Now, go to exploration. Descriptives. Then drag A and B to this portion. Okay. Then we have a partial results.
But we need the Shapiro-Wilk. For you to do that, click statistics. Okay, click statistics. Click or check the mean, median, and mode. Hindi naman sila required, necessary. And then, pwede mong i-click tong Shapiro-Wilk na agad. Then, look. Tignan niyo yung resulta. Ito yung variable A. This column is your shear resistance. Look at the mean, median, and mode. 26, 26.2. Okay, they are related to each other. No? Less error lang. Pero look at the mode, 22.6. Nakalagay dyan, may A. More than one mode exists only in the first is reported. Sabi naman natin last time, if they are approximately equal, not necessarily exactly equal, if they are approximately equal, it behaves like a normal distribution. In 22.6, pwede mo yan i-round up na lang as 23. Now, yung 23 is somehow maliit ang standard deviation from 26. Okay. So, at least medyo kumakagat pa siya si median and mode. Ngayon, mas magandang tignan or mas accurate tignan kapag ikaw ay gumamit ng Shapiro-Wilk. Kaya ako ini-introduce to. Look at the p-value of column A. It is 0.834. 0.834. And obviously, it is greater than 0.05. Now, as an interpretation, it is normal. On the other column, which is si B, okay, mean, median, and mode, they are somehow approximately equal. And then, to look or to determine the normality for accurate normality, the Shapiro-Wilk for column B is 0.267, which is also greater than 0.05, meaning pasado tayo sa test of normality. Pwede ka nang mag-parametric test. Pag click ko yung plots, makikita nyo yung histogram. Check nyo yung histogram. Tignan nyo yung mga plots natin. No? Makikita natin na hindi siya ganun ka-normal. Dahil yung dahil yung mode natin dito as a class is medyo may pagkamalayo sa mean and median. As well as column B. Yung 21.4 somehow malayo sa mean, median, and mode. Pero in terms of Shapiro-Wilk, nakaka-assure tayo na normal pa rin siya. So, ang ibig sabihin dito, class, no, hindi tayo basta-basta magre-rely lang through charts. Parang picture yan eh. Pag may nakita kang, halimbawa, di mo kilala yung tao, tapos nakita mo sa picture, ang pogi niya, o kaya ang ganda-ganda niya, may chance na nalilin lang tayo ng picture. Pero pagka pinuntahan mo sa personal, nakita mo siya sa personal, ay parang medyo may pagkasablay, may mga ganon eh. May mga ganong instances. So hindi tayo nagre-rely lang based on the charts, hindi lang tayo nagbuwabase based sa picture. Tinitignan mo yung deep analyzation using Shapiro-Wilk, kahit hindi ito mukhang normal, pero in Shapiro-Wilk, pasado siya. Na pwede tayo mag-proceed sa Pearson R. Balik tayo dito sa template. Okay. Ito yung formula ni B sub 1. Computein natin, class. Okay. Computein natin. We need summation of x, y. So, kailangan ko ito yung multiply. Multiply x to y. So, A3 times B3. Then, we have 710.2. Drag mo lang to. Control D. Next, ano pa yung term na kailangan? Summation of x square.
Okay, summation of x square is what? Square ko lang yung column x is 1 raised to 2. 718, then drag mo siya. Bibigyan ka na ng sum. Okay, this is the sum of the values under column xy, the sum of the values under column x square. Now let's have the b sub 1 equal sign. How many data sets do we have? 12. That's 12. Okay. Open parenthesis. 12 times summation of xy, which is etong L 16 to 17 or L17, sorry. Sabihin nyo kung nasusundan ako Okay, 12 times L17 yung summation of xy. Nandito tayo Okay. Next, minus summation of x. Where is summation of x? Here, summation of x. Okay, summation of x, open parenthesis muna, then this cell, times summation of y, then close parenthesis. So yung nilagay natin sa formula bar, siya pa lang yung numerator. Okay, numerator pa lang siya. So magdi-divide tayo. Maglalagay lang ako ng extra open parenthesis para ma-emphasize na ito lang yung numerator. Divided by, okay, slash. Denominator na tayo. Dalawang open parenthesis. Sanay naman kayo mag-program, di ba? I think masusundan nyo naman daw. Dalawang open parenthesis. N ko is 12. Next po is summation of x square, no? Summation of x square. Ito po yun. Times 8,134. Close parenthesis. Okay. Then minus summation of x. Open parenthesis. Summation of x, this is 311.6. And then as you can see, naka-raise sa 2. So, Control 6 para lumabas yung vinculum. Tawag yun is vinculum. Raise to 2. Then close parenthesis. Di pala vinculum yan. Kalimutan ko yung symbol na yan, yung exponent. Vinculum pala yung horizontal line. Sorry. Then meron tayong nilagay na extra open parenthesis dito para mag-partner as close parenthesis yung ilalagay natin sa dulo. And I think tama naman yung formula. Let's try to enter. Negative 0.68. Oh my God. That's the B sub 1. B sub 0. Equal sign. Numerator pa lang tayo Summation of y. Summation of y. Okay. Minus ito, close parenthesis, minus B1. B1, meron na tayong B1, ito yun, click ko lang to.
which is O13 close times summation of x. Ito yung summation of x. Close. Tapos na yung numerator. Meron ako extra open parenthesis doon. Papartneran ko dito as close parenthesis. Divided by n. N is 12. So we have 42.581. Ano naman? .686. Okay. B sub 0 is 42.582. Let us check. Yes, that's correct. 42.581 since 8 yung katabi, round up, 582. And then B1 is negative 0.686. Check natin. Negative 0.686. Ano ibig sabihin nun? Kung ilalatag ko ulit yung formula for simple linear regression, which is y equal B0 plus B1x. Ito na magiging itsura. 42.582 minus 0.686 x is your best fitted line. This is your best model to represent your problem. Siya yung linear function natin. Tanong. Predict the shear resistance if the exerted normal stress is 73.5 and 0. Predict. Paano pe-predict? Bigay ka value. If the normal stress is 73.5, gawin mo, ipapalit ko lang to si X as 73.5. Paki-calculate po sa calculator. Ano po ang lalabas na Y? Tama naman, di ba? Kasi na-compute natin yung correlation nito as inversely related. Pag mas mataas yung normal stress mo, mas bumababa yung shear resistance. Pag mas malakas yung impact mo o yung pagsuntok mo, pag martilyo mo, no? O kaya pag sampal mo doon sa metal sinampal no? Or kung ano man yung object na nagkaroon ng impact towards the metal, bumababa yung shear resistance. Kaya dapat yung slope mo negative. Very good. Tama yung observation. Ano ang Y natin, class? Negative 7.839. Correct. Yan yung prediction mo. Kapag yung normal stress is around 73.5. Ngayon, tanong. Ano po ang shear resistance kapag wala ka namang in-exert na normal stress? So, ito yung default. Ito yung normal niyang resistance kapag hindi mo siya ginagalaw. Kasi wala ka namang in-exert na normal stress. Hindi ka naman nagbato ng force towards the metal. 'Di ba?
ito yung as is niyang shear resistance. So meaning, pag ginawa ko po itong 0, zero times negative 0.686, magiging 0 din to. So ito na lang yung matitira. 42.582. That is your intercept. That's your intercept. Ito yung as is niya. Pag di mo ginagalaw yung isang metal, yan yung kanyang shear resistance. Pwede mo rin yan i-Jamovi. Jamovi natin Ito na yung dataset, diba? Go to analysis. Click regression. Okay? Again, go to analysis. Regression. Linear regression. Okay. A is the normal stress. B is your shear resistance. So, dependent variable ko, B. Diyan ko lalagay yon. Yung normal stress, ilalagay ko under covariates. Tingnan yan. Okay? Look at the result. Na yung result? Intercept. Ito yung y-intercept mo. 42.582. And then, yung slope, ito yung slope negative 0.686. Do we have an identical result? Yes. They are the same. Less than 0.01 is the p-value. Therefore, dapat ito yung sagot nyo sa assignment nyo. Ay, hindi. Sorry. Iba pala yung problem sa assignment nyo. So, p-value is less than 0.01, meaning it is significant. Yeah. Significant siya. Hindi, sorry. Hindi ito titignan mo. Ito. Kasi, yung A is the normal stress. So, ano yung relationship niya kay shear resistance? Ito po yun. 0.021 is the p-value. Still, less than 0.05, meaning it has a significant relationship. Ito lang ang titignan nyo dyan, Estimate, column estimate, and then the column P. Column P. Wala naman ang dapat checkan dito. Wala na. Iba na kasi yan mga comparison test na to. Normality test. Using the Shapiro-Wilk, 0.709 is the p-value, sorry. And then, greater than siya sa 0.05, so meaning, normal naman yung data natin. Ayun lang. Tandaan nyo magre-regression ka para lang kay Pearson. Hindi ka pwede mag-regression kapag Spearman. Kasi Spearman contains a categorical data. Kay Pearson lang. Pwede. I think that's it muna for today kung wala na kayo. May tanong po ba kayo? May tanong. Okay, kung wala akong tanong, let us call it a day. Thank you so much for attending the class.
Sino next week? G, ano yung tanong ka? Sir, wala po kayong in-upload na LAS nung last discussion. Meron po ba, sir? Ay, wala. Wala ako LAS last time. How about po yung learning materials po sa topic natin ngayon? Meron akong ginagawa ngayon. Sige. Yahabol ko na lang, ha? Sige po. Thank you po. Awa. Sige. Thank you din. Bye-bye, class. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you po, sir.